Good morning mga kababayan. Namimiss ko na ang Pilipinas. Kahit na umuwi ako every year, pero mas gusto ko pa rin na tumira sa Pilipinas. Pero wala tayong magawa eh. Kailangan natin magtrabaho sa ibang bansa. Kasi kung dyan lang din ako, hindi ko alam kung saan ako hahanap ng trabaho. Sa ngayong panahon na ito, nasa crisis tayo. At naalala ko noong bata pa ako na siguro 5 years old o 6 years old, pumipila ako sa bilihan ng bigas kasi wala tayong sapat na supply ng bigas noong panahon na yun. Naalala ko yun, panahon ni Presidente Marcos Sr. Wala akong naririnig na crimes or hindi ako natatakot sa mga oras na naglalakad ka or pumapasok sa school. Pero ang gutom na naalala ko sa lugar na sinilangan ko ay matindi. Kahit ang pagbili ng gas, pumipila ka. Kaya naisip ko noon, nag-i-enjoy naman ako. Okay lang naman ako, Nay. Sige, ako na yung magbili niyan kasi ako yung pipila doon. Or alam nyo ba, naglalako ako ng isda para makatulong ako sa magulang ko. Pero hindi ko ikinahihiya yun kasi at least lahat ng yun ay para sa pamilya. Hanggang ngayon ang ginagawa ko ay para pa rin sa pamilya. Kaya malaki ang puso ko talaga sa Pilipinas. Pag narinig ko yung crisis, gutom sa Pilipinas, sumasakit yung puso ko kasi alam kong totoo yun, totoo. Pero dapat naman mga kababayan, maawa naman tayo sa ngayon panahon ng halalan. Sana yung pagbaba ng bilihin ngayon ay tuloy-tuloy at hindi para lang sa election. Huwag naman natin gamitan ng election na stepping stone para makaakyat tayo sa magiging mamumuno ng ating bayan. Kasi kawawa tayo eh. Kawawa yung mga batang hindi makapag-aral. Kawawa yung mga batang nagugutom. Kawawa yung pamilya na saan kukuha ng kakainin in the next hours. Na days, hours. Kasi ramdam na ramdam ko yan. Ramdam na ramdam ko. At ayoko nang mangyari yun sa mga batang ganyan ang edad. Deserve silang mamuhay na walang gutom. Naghihirap kami magpunta ng ibang bansa para makapagtrabaho. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto namin ng magandang buhay para sa mga bata o sa mga pamangkin ko o sa, alam ko pare-pareho kami ng layunin. Ang lahat ng mga OFW. Gusto naming tumulong sa pamilya back in the Philippines. And that's what I am. And I am here. Pero alam ko balang araw ay uuwi din ako ng Pilipinas. Magre-retire din ako. At gusto kong tumira sa bayan kong mahal. O sa bansa kong mahal, Pilipinas. Kasi ang gusto kong pamumuhay sa Pilipinas ay safe. Pwede kang magsalita kung anong ibig mong sabihin sa bansa mo o sa bayan mo or sa wala bang napigil sa'yo. Yan ang namimiss ko sa Pilipinas noon. Pero ngayon, parang nag-iba yata ang takbo ng bansa natin. Parang marami ng crime o hindi talaga parang, totoong marami ng crime. Ito sasabihin ko sa inyo, nung panahon namin, wala naman masyadong crime. Wala kaming masyadong naririnig na patayan or because kulang tayo nun sa mga social media or control ang pagbabalita noon. Which is, pag bata ka pa, wala ka namang problema eh, diba? Ang naisip mo lang yan, nagugutom ako, makakain ako, yun lang naman ang gusto, makapaglaro. Pero sa ngayong panahon na to, ang mga bata ay stressful. And they are not deserved for that. Dapat ang mga bata natin ngayon ay masaya, nag-i-enjoy mag-aral, hindi magutuman. Pero sa lahat, nag-aalala ako sa bansa natin na kung saan tayo mapupunta. Sana magtulungan naman tayo na
Huwag natin pairalin ang corruption sa bansa natin. Kami mga OFW, nandito kami sa ibang bansa para tumulong sa aming pamilya at hindi lang sa pamilya namin, ay tumulong na rin sa bansa natin. Kapag nagpapadala kami ng pera sa pamilya namin, at the same time, may tulong din kami sa ating bayan o sa ating bansa. Yan ay napupunta sa government. Supposed to be the government in the Philippines maging okay na. Makontento kung ano yung mga sinasweldo nyo. Wag yun nang kunin yung hindi para sa inyo. Kaya naiisip ko tuloy, kahit nandito ako sa Amerika ay makatulong pa rin ako sa bayan natin. Tayong lahat ay makatulong. Manalangin, maniwala na tayo ay tao, pero may Diyos tayong pinaghihingian ng tulong. Sabi ni Ma'am Hanilet, hindi siya natatakot kasi tao lang sila. Tayo may Diyos. Totoo yan. Totoo. Pairalin natin yan sa ating puso. Hindi naman ako hipokritang tao. Alam ko na hindi ako straight na yung we have to live like Jesus, but we can't be. We're just a human. Pleasure to sin. Pero lahat ng yan alam ng Panginoon na makasalanan talaga tayo. Pero yung kasalanan na yan, pwede naman natin suklian ang Panginoon ng magiging maayos na pagturing sa kapwa natin, pagmamahal sa kapwa natin, pagtulong sa kapwa natin. At yan ang pwede natin isukli sa Kanya. Hindi ako namumulitika, pero alam nyo, sa botohang ito, dito sa Amerika makakaboto kami. At sinasabi ko sa inyo, bobotohin ko ang mga taong may paninindigan, may takot sa Diyos, may isang salita, hindi lang sa pangangampanya, kundi gagawin ang mga pinapromise nila. Alam mo, isa rin ako sa mga nagmamahal sa ating Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi pag umuwi kami ng Pilipinas, nung siya ay presidente, hindi kami natatakot kasi alam namin na ang bansa natin ay safe. Kasi sinasabi niya yan parati, huwag kang matakot kung wala kang ginawang masama. Which is true. Kung wala kang ginawang masama, bakit ka takot? So, maging vigilant tayo. Ang pangaral niya sa atin ay parang ama. Naalala ko yung tatay ko pag nangaral sa akin. Kaya, si Presidenteng Duterte, hindi lang siya presidente, naging tatay siya ng bansang Pilipinas. At iniidolo siya ng maraming katulad kong OFW. Wala kaming nararamdaman na takot at kung ano man yung mga nangyayari sa airport noong panahon pa na umuwi ako, ay never na nangyari nung time ni Presidente Duterte. Kaya kung maibabalik lang siya, yan ang panalangin kong, nating lahat, yan ang panalangin natin. Alam ko na may mga taong hindi panig sa mga sinasabi niya, pero natural yun kasi tao tayo eh. Kung ano yung gusto natin. Kaya nga binibigyan tayo ng freedom of speech, freedom of expression. Pero sa ngayong panahon na yan, parang hindi ko na nararamdaman yung freedom of speech. Pero alam ko makakabangon din tayo. Gaganda rin ang Pilipinas balang araw. Pagsamasamahin tayong lahat, manalangin at maniwala na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng to. At siya lang ang makapag-solve ng problema natin. Malay natin, sa ngayon, ganyan ang ginawa kay Presidente Duterte kasi meron siyang plano para sa kanya. Kaya manalangin tayo na makauwi siya. I am very sure lahat tayo isa ang pakay. Mahalin natin ang Pilipinas. Ang bansang malaya tayong umuwi balang araw. I love the Philippines.